Naku po mga kababayan, kung Luistro makukulong dahil dito? Naku po, yan ang ating alamin mamaya mga kababayan. Pero eto muna, BP Sara Duterte nanguna pa rin sa Okta Research Survey tungkol sa pre-election preferences mga kababayan. Naku po, eto pakinggan natin ang balitang to mga kababayan, hatid ng saksi. Nanguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa pinakahuling survey ng Okta Research kaugnay ng 2028 presidential elections. Pero lumiit ang lamang niya sa papangalawang si dating Vice President Leni Robredo na umakyat naman ng mahigit 10 puntos. Saksi. Pero mga kababayan ha, yung si Leni ay di ba nagpahayag na hindi siya tatakbo mga kababayan sa pagkapangulo ngayong 2028. Hindi po ba? So it means BP Sara, kabayan, is talagang panalo na. Di po ba mga kababayan? Paano na lang yung manok ni Antonio? Nasirisa mga kababayan. Naku po, no? Eto, tuloy tayo. Cian Cruz. Sa pinakahuling survey ng Okta Research tungkol sa pre-election preferences sa 2028 elections, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 26 na posibleng tumakbong presidente na ibinigay ng Okta. Pinili siya ng 33% ng mga respondents. Double digit ang lamang niya sa pumangalawang si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Oh, mga kababayan, di ba? Umangat pa yan ha, yung survey na yan ni Leni Kabayan. Samantalang yung kay BP na 31% ay tila ba'y bubaba ng konti pa. Di umano. Still, 31% mga kababayan, almost 10% pa rin yung lamang ni BP Inday. Pero itong 21% ni Madam Leni Kabayan ay, ako po, wala na to di ba? Dahil nag-ano na siya nag-declare na di tatakbo kabayan, di po ba? Pero baka strategy lang din nila yan kabayan, di po ba? Ginagaya yung strategy noon ni Tatay Dico. Di po ba? Kasi 2027 pa next year. Di ba? May nakaplano pa. Di po ba mga kababayan? Pero kahit tumakbo itong si Madam Lenlen ay naku po, talagang wala kabayan. Na may 21%. Pero kung ikukumpara sa resulta noong fourth quarter ng 2025, makikita ang pagbaba ng resulta ng bise ng 5% at pag-akyat naman ng numero ng alkalde ng 13%. Lumit ang lamang ni Duterte kay Robredo mula sa 30 points dati, nasa 12 points na lang ngayon. Kaya komento ng Okta, tila mas competitive ngayon ang preference landscape 2 taon bago ang 2028 elections. Okay. Hindi pa nakapag-isip yung ating mga kababayan about this issue. Nagbabago pa yung kanilang pananaw. So walang pwede magsabi, inevitable na. Hindi na pwede matalo. Kaya mga kababayan, di ba, double time, triple time silang siraan yung ating vice presidente, mga kababayan. Di po ba? Yan, ha? Kitang-kita sa survey mga kababayan, di ba? At sabi nga nitong Okta ay magbabago pa raw. Pero para sa akin mga kababayan, wala na. Finish na yan kabayan. Panalong-panalo na talaga si BP Inday Sara. Di ba? Ikaw kabayan, sa tingin mo? So, kasi nagnanaro yung gap, nagiging mas competitive yung Tama. at least sa survey. Pero idiniin ng Okta na dahil ang pagbaba ng 5 points ni Duterte ay malapit sa margin of error na plus-minus 3%, dapat daw maingat itong ma-interpret. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Pebrero pa lang, nagdeklara na si Duterte na tatakbong presidente sa 2028. Yes, Anong sir. sa Okta, bakit kaya bumaba ang numero niya sa survey? Merong pagbabago doon sa base niya
Maaari nandun pa rin yung base niya na Mindanao, Central Visayas. Pero dun sa mga lugar na meron siyang preference, guys, sa NCR, Balanced Luzon, talagang bumaba. And kaya namin alam niya kasi dun din bumaba yung sa trust and performance ratings niya. Sa panig naman ni Robredo, simula daw umakyat ang numero niya sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Naga. It's one of the turning points. Definitely hindi pwedeng hindi. Kasi wala akong masyadong ginagawa si VP Lenny para ikampanya yung sarili niya eh. Yung kukonting ingin nangyari sa kanya ay nangyari dahil nung bumisita yung presidente doon. Medyo nagkakaroon ng preference yung mga pro-Marcos para kay VP Lenny. Nagkaroon din daw ng epekto sa resulta ang impeachment complaint laban kay Duterte at ang anunsyo ng ibang frontrunners na hindi na sila tatakbo. Ang survey ginawa noong March 19 hanggang 25. March pa lang, Panong mga hindi pa kababayan, sinasabi ni Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position. Ever since man, pag kandidato pong Naga, klaro sa kuya na din na pumabalik ng national. Ano kaya ang epekto nito at ng gumugulong na impeachment case sa mga susunod na buwan? So all that negative talk coming out of the impeachment, her numbers might take a hit. On the flip side, nagsabi rin si VP Lenny hindi siya tatakbo. So hindi natin alam kung saan pupunta yung preference ng mga kababayan natin na naghahanap ng alternatibo versus VP Sara Duterte. Sa survey, pumangatlo si Manila Mayor Isko Moreno, pang-apat si Senador Raffy Tulfo at pumang-lima si Senador Bam Aquino. Nako. Mukhang wala si ano dyan, mga kababayan Yung manok ni Trillanes, kabayan. Na proud siya. Natutulong daw sa atin at action kaagad. Si Madam BP. Si Madam Risa Hontiveros, kabayan. Ang bihira, bakit wala dyan? Di ba? Ang bihira, yan naman yung ano, mga kababayan, di ba? Na proud si Trillanes na pangtapat kay BP Inday. Na ang tatalo kay BP Inday, kabayan. Pero bakit wala dyan? Ano ba kayo? Okta. Nako po, mga kababayan, no? Baka si Luistro, mga kababayan kong Luistro at Risa magsama, no? Presidency, ano, mga kababayan, Madam Risa at saka Vice Presidente si Madam Luistro, kong Luistro. Girl power, mga kababayan. Pambira, no? At eto pa po, mga kababayan, may reklamo pala dito kay Kong Luistro, kabayan. Naku po, eto, pakinggan natin Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang cat's eyes. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization, wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada na mistulang bakas ng mga binaklas na cat's eye. Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura. Nahanap namin ng kontrata, isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH, tinatayang 6.3 kilometers ang sakop ng proyekto. Mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Pinuntahan namin ang DPWH pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Kaya may tupad dahil Speaker.
Ko po mga kababayan dahil may tupad. Grabe. Nako. Panigurado kabayan pag nakaupo na si Madam BP Inday bilang Pangulo natin tayong 2028 ay nako po panigurado itong si Luistro kabayan. Kaya pala double time, triple time. Sila nasiraan talaga yung ating future president na si BP Sara mga kababayan dahil may anomalya pala silang pinagagawa mga kababayan. Diba? Inimbestigahan ba yan ng ombudsman ngayon mga kababayan? Pinansin ba yan? Ang bihira itong si Kong Luistro Ikaw Kong ha? Grabe, ikaw kabayan, anong masasabi mo? At eto na nga po mga kababayan, pakinggan natin. Mukhang mahigit sa 8 milyong piso pa ang ibabalik ni Jinky Luistro sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Atty. Mans Carpio. Matatandaan natin na may utang pa di umano itong si Jinky Luistro sa mag-asawang Duterte. At sa malamang madadagdagan pa ito ng mahigit 8 years din na pagkakakulong dahil nga sa kanilang violation sa bank secrecy law, data privacy at iba pang kaso. Isa na nga dyan sa nagpapatunay at talagang sasabi si Jinky Luistro ay ang mga ginawang aksyon ni Antonio Trillanes doon sa committee hearing sa mini trial sa Kongreso kasama ang AMLAC na kung saan in-expose at isinapubliko nila ang bank records ng mag-asawang Vice President Sara at Atty. Mans Carpio. Ayon pa sa post ni Jay Sonza, mukhang hindi lang 8 million pesos ang babayaran ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro kina Vice President Sara Duterte at Atty. Mans Carpio. Malamang madadagdagan pa ito ng mahigit sa 8 years in jail dahil sa violation ng bank secrecy, data privacy at iba pang kaso dahil sa Trillanes, AMLAC Unlawful Acts sa mini trial sa House Committee on Justice na pinamumunuan at pinangasiwaan ni Madam Chararat. Chararat, ano natawa ko sa Chararat? Well, tandaan natin, ang committee is not immune to suit if they have violated certain law. They are answerable and they will have to go to prison. Hindi ligtas dito sina Ridon, sina Luistro at ang iba pa niyang kasama. Wala silang immunity dito. Kasi tandaan natin, tanging court lamang o dapat mayroong court order. Tanging court lamang ang pwedeng mag-utos sa bangko kung kailangang i-release ang bank records ng isang individual. So paano na nito? Sina Luistro at si Trillanes, ano? Well, ngayon, malakas ang loob nila kasi kaalyado nila ang kasalukuyang administrasyon. Tama mga babayan, di ba? Alam naman natin na may dyan, syempre, may mastermind sa likod niyan mga kababayan. Di ba? Sa pinagagawa nilang yan, panigurado yun kabayan. At syempre, hindi pa yan takot dahil sa kanila pa yung administrasyon di ba kabayan? Pero, di ba? Pagsapit ng 2028 ay naku po. Itong si Trillanes mga kababayan ay talagang matutuluyan na to. At syempre, itong si Kong Luistro na may nakabinbin pang mga kaso sa kanya mga kababayan, di ba? Isa to, yung utang ni BP Sara kabayan. At di ba, yung kanina na ibinalita kabayan ng bilyonaryo na itong si Luistro ay kasama mga kababayan, di ba, sa inireklamo? Tapos di pa sumagot. Naku po, talagang kulungan ang punta nito kabayan. Di ba? Pero pag magtatago to, gaya ng ginawa niya sa kanyang asawa, ay naku po. Safe na naman. Pero paano na pag 2028, pag si Vice President Sara na ang naging presidente? Wala na ditong bendalo. Kailangan ng masunod ang ating konstitusyon. At pagdating nga dito sa restitution na sinasabi ng House of Representatives ng Committee on Justice na dapat ibalik daw ni Vice President Sara yung pondo ng confidential funds na mahigit 400 million ang sinasabi dun sa Notice of Disallowance. Pero itong si Attorney Michael Poa, abay wala pa rin palang natatanggap mula sa COA patungkol nga sa Notice of Disallowance na ito. Maging si Vice President Sara nga, hindi pa na-serve ng copy ng Notice of Disallowance na ito. Pero bakit inanunsyo agad ng Kamara na ibalik ng OVP ang pondo ng confidential funds? Gayong maging ang COA, hindi rin nag-issue sa Office of the Vice President ng Notice of Disallowance. At kung pag-uusapan naman natin ng patungkol sa restitutions, ay ayon nyo kay Attorney Michael Poa, hindi pa napapanahon para pag-usapan ito. Oo nga't nag-decide na ang commission proper, pero wala pang kopya
ang Office of the Vice President, maging ang council niya. At hindi pa nga ito final. Dahil nga may mga remedies pa na po pwedeng gawin ng officials ng OVP. At ang notice of disallowance nga na ito ay appealable pa sa Korte Suprema. At kung anong magiging desisyon ng Supreme Court ay doon lamang magiging final o final ang usapin sa notice of disallowance. Ang bihira talaga yung pinaggagawa nila mga kababayan, no? Nako po. Kaya eto, pakinggan natin ang buwelta noon ni Tatay Digong mga kababayan. Eto yata yung hearing noon mga kababayan, no? Di ba? Na halos, di ba? Masapak ni Tatay Digong itong si Trillanes Kabayan. Eto, pakinggan natin si Tatay Digong na sobrang nakakamiss na mga kababayan. Ano, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here? Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo alam yan? Hindi pa tayo nasi-threaten doon. Kita nyo mga kababayan, halos namutla itong si Raul Manuel mga kababayan, no? Tapos di daw siya natatreten. Grabe. Grabe talaga yung utak dito ni Tatay Digong mga kababayan, no? Tila, alam niya lahat na talaga sabay. Di ba? Kaya nga di ba? Itong si Tatay Digong ay sa katalinuhan itong si Tatay Digong mga kababayan, ang ginawa ng administrasyon ay naku po, yun, pinikidnap mga kababayan, di po ba? Dahil pag dito nililitis yan si Tatay Digong mga kababayan sa ating korte ay naku po, talagang lusot itong si Tatay Digong. Di ba? Syempre, rekta nila sa ICC mga kababayan at yung ICC ay di ba may haka-haka pa doon na nabigyan ng maleta. De Trillanes mga kababayan. Wala, finish mga kababayan. Ang bihira, no? Kaya, Tatay Digong, makauwi ka man dito sa bansang Pilipinas or hindi, talagang tatatak ka na dito sa aming puso at damdamin po, Tatay Digong. Mahal na mahal po kayo ng sambayanang Pilipino. At eto na nga po mga kababayan, pakinggan natin ng buo itong buwelta ni Atty. Topacio kay Kong Luistro Kabayan. Naku po, eto pakinggan natin. Ng isang ehemplo, no? Halimbawa, meron po akong 100,000 sa bangko. Wait. Nila na hindi pala milyonaryo lang si hindi pala ordinaryo ito si BP Sara, bilyonaryo pala ito. Kinwenta lahat yung pagpasok, paglabas, in-add up at umabot sa bilyong-bilyong piso. Tama po ba ang gano'n na pagbasa sa pera ng isang individual po na nasa kanyang bangko, attorney? Di ba mga kababayan, yan yung headlines ng mga mainstream media or bayarang media. Di ba pinapahype nila yan mga kababayan na grabe yung yaman ni BP Inday Sara. Di ba? Yan yung isinaksak nila, gustong isaksak sa sambayanang Pilipino mga kababayan na si BP Sara ay di ba nakakalula yung yaman di umano, di ba? Tas si Abante pa, sumigundamano pa mga kababayan na nalulula daw siya sa ang daming zero ng bank account ni BP Inday. Pambihira kayo. Di po ba? Eto, Atty. Topacio, sagutin mo nga sila. Mali po yan at ginawa na po yan kay Chief Justice Renato Corona noon na maling-mali po. Bigyan lang naman po natin ng isang ehemplo, no? Halimbawa, meron po akong 100,000 sa bangko. Yes, nag-withdraw ako ngayon ng 50,000. Pagkatapos, bumalik 40,000. Minidro ko 30,000. Hindi nyo po pwedeng kwentahin pong lahat yun. Kasi for all you know, yun din po, may pinagamitan lamang at ibinalik lamang. Or meron lang ginamit yun para tustusan ng kung ano, ibinalik lamang. Hindi po ganun ang pagkwenta po. At titingnan po natin yan in the proper context. Kaya nga po, ang sinasabi nila, yung SALN ay
snapshot lamang yan ng isang moment in time kung saan nangyari yung mga bank deposits, yung mga movement ng bangko, yung ng pera sa bangko. Katulad po nung kay Chief Justice Corona, napatunayan po na mag-withdraw sila, ilalagay nila sa ibang bangko kasi naghahanap po sila kung saang bangko may mataas-taas na interes. Hindi po natin alam Kung yun lamang po ang titingnan natin, deposit, withdraw, hindi po, hindi po sapat na batayan yun para sabihin may hidden wealth. Or merong unexplained wealth. Maling-mali po yun. Yan po ay very simplistic at again po, uulitin ko, ginagawa lamang po yan para palabasin na sa ngayon pa lamang, wala pang trial sa Senado ay may kasalanan na si Vice President Sara Duterte. Nako po mga kababayan. Yun nga, tumpak na tumpak po si Atty. Topacio. Ang bihira mga kababayan, no? Gusto na talaga nilang ipalabas sa may ng Pilipinong kabayan na talagang makasalanan na itong si BP Sara kabayan na tila ba'y isang kurap na talaga. Ang bihira kayo. Di ba mga kababayan? Ang bihira. Propaganda lamang po yan na hindi Correct. dapat pakinggan at paniwalaan ng ating mga kababayan. Tama. Opo. Meron pong maaring dalawang batas na nakakasaklaw po dito, no? Ano po bang sinasabi doon sa Bank Secrecy Law at doon sa AMLA na posibleng may nalabag Yun na po, opo. dito po sa nangyari po? Yan pong yung mga sinasabing suspicious transaction at covert transaction, dapat pong malaman ng ating mga kababayan kung anong ibig sabihin yan. Yes, Yun sorry. pong covert transaction, automatic po yun. 500,000 and above, yan po ay covert transaction ayon Yun sa pala, kabayan. Anti-Money Laundering Act. Yung suspicious naman, ganito po yan, kung ang nagdedetermine po kasi kung sinong suspicious o hindi naman hukuman. Yung bangko, sinasabi nila, bakit ganito to? Bakit ka hinahinala ito? Ngunit hindi ibig sabihin na suspicious transaction ay illegal na po yun. Sapagkat, yung suspicious transaction, Correct. baka mayroong paliwanag at naghihintay po ng paliwanag. Halimbawa po, yung driver ko nung isang araw, pinabili ko ng gamot, binigyan ko ng 1,000 piso. Ang alam ko ang presyo ng gamot na yon ay 500 piso. Bumalik siya sa akin, ang sukli lamang niya ay 300, so 700 yung nagastos niya. Suspicious yun. Bakit nung una, ang binili niyang gamot ay 500 pesos lang, ngayon ay 700 pesos. Yes, Di po, magsususpecha ako, tatanong ko sa kanya, ba't ano nangyari? Sasabihin niya sa akin, sir, nung una generic ang binili ko kaya mura. Ngayon branded kasi walang generic. Yung suspicion ko ay nawala na. So hindi ibig sabihin, sinabi ng bangkong suspicious transaction yan na flag, illegal na yan kaagad. Sapagkat yan po ay maaring i-justify at ipaliwanag. So again, propaganda na naman po yan laban kay Vice President Sara Duterte. Po, kung may paglabag po dito, attorney, sino-sino po yung maaring mapanagot po dito? Mapanagot, Yung nagbigay ng pahintulot sa kanya na ilahad itong mga kasama yung sa AMLA kasi dinitalye, pati yung mga Tama. sinasabing bank transaction at iba pa po, attorney. Ay lahat po ay dapat managot. Kanya lamang po yan ay, unang-una yung mga congressmen, yan po ay pwedeng patawan ng ethics complaint sapagkat, alam niyo po, si Chairman Luistro ng Justice ito na. Committee, isang abogado, alam po niya Eto na mga kababayan. Kung Luistro, pakinggan niyo po si Atty. Topacio. ang batas. Bakit bagamat klarong-klaro na labag po yan sa Bank Secrecy Law at saka sa Anti-Money Laundering Act ay ginawa pa niya. Yung pong sinasabi po nila na exception yan, yung impeachment, yan po ay impeachment doon po sa trial sa Senado, hindi sa House Committee on Justice at hindi rin po sa House. Bakit ko po sinabi yan? Kung titignan niyo po yung batas, nakalagay doon po doon, may bank secrecy. Meron nga pong exception. Anong nakalagay doon sa exemptions? In cases of impeachment. Ang sitwasyon po ngayon, Sir Franco, Sir Admar, ay wala pa pong impeachment.
Bakit? Sapagkat ayon po sa jurisprudence at ayon sa ating konstitusyon, ang isang tao ay impeached lamang kapag yung articles of impeachment ay pinadala na po sa Senado. Prior to that, an impeachable official is not yet impeached. So, sa puntong ito po, at this time, wala pa pong impeachment against Sara Duterte. And therefore, hindi po pasok sa exemption yon. Wala rin naman po court order sapagkat ang House Committee on Justice ay hindi korte. Ang dami na pong desisyon ng Korte Suprema ang nagsasabing yan. Ang mga komite ng lehislatura ay hindi korte, hindi NBI, hindi police, hindi law enforcement agency. Ngunit, etong ginagawa nilang to ay in connection with their powers and duties under the Constitution, either to legislate or, in this case, in conducting hearings, not trials, hearings towards the end of determining whether or not a certain impeachable official should be impeached. So, nandun po ang klarong-klarong paglabag sa batas niyan. Nako. Dito naman po sa pahayag din ni Vice President Sara Duterte na kini-question niya yung timing din na naging desisyon ng COA dito. Ano po ba yung patakaran po sa COA kung meron po mga notice of disallowance? Natanong yung timing nito, and at the same time, ito na ba yung penal? At pag meron bang ganito, automatic ba na meron agad na nanakaw sa pera ng bayan, or may dapat lang na i-comply, o ano ba ang dapat na tandaan natin, attorney? Ay, hindi po. Mahabang proseso pa po yan. Yan ay parang, yun pong sa piskal, na pag nagkaroon ng finding of probable cause at yan ay inihain sa korte, hindi ibig sabihin na ikaw ay guilty na ng isang krimen. Nito po yan, ano? Napakahabang proseso po yan. Kapag kayo ay nabigyan ng notice of disallowance, yan po ay pwede nyo pang iapila sa direktor ng Commission on Audit, yung director po. Kapag yung apila nyo ay hindi napagbigyan, pwede pa kayong mag-MR. Kapag yung MR nyo ay dinenay, pwede pa kayong umakyat sa Korte Suprema under Rule 43 sapagkat under Rule 43 po ng ating Rules of Court, ang desisyon ng mga constitutional bodies, COMELEC, yung Civil Service Commission at ang COA ay appealable pa sa Korte Suprema. Kaya hindi pa po final yan. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Yung case po ni Commissioner Rowena Guanzon. Di po ba noong 2022 ay ang COMELEC natin na isang constitutional body ay nagdesisyon na pwedeng maging nominee at representative ng isang party list si Binibining Guanzon. Ngunit kinontes po yan ng Duterte Youth Party List. Ayan, kanina nakita ko na naman yung kaibigan nating si Chairman Ronald Cardema. Noon pong inakyat namin sa Supreme Court na TRO at hindi nakaupo si Commissioner Guanzon. At later on, sinabi ng Supreme Court, mali ang COMELEC. Hindi nila sinabing dapat na legal yung pag-substitute ni Commissioner Guanzon bilang nominee ng yung kanyang party list, yung P3PWD po yata yon, hindi ako nagkakamali. Ganon din po ang COA. Hindi porket may notice of disallowance, final na yan. May ninakaw at kailangang ibalik. Ang makakasabi lamang po na pinalyan at talagang may problema at kailangang ibalik yung pera ay walang iba kundi ang kataas-taasang hukuman kapag inapila na po under Rule 43. So yung sasabihin nilang may notice of disallowance na ngayon at merong liability si Vice President Sara sa pera ng bayan, isang malaking kasinungalingan po yan. Hindi po ganyan ang proseso ng ating batas pagdating po sa Commission on Audit. Opo. Dito naman po sa pagbusisi sa kredibilidad ng sinasabi nilang research person or witness, matatandaan natin sa mga pagdinig, no? Common na mga pagdinig o regular na mga pagdinig dyan sa Kamara, sasabihin agad nila na dapat bubusisiin bago bigyan ng
pagkakataon na makapagsalita dyan, no? Pati nga sa Senado, di ba? Kaya nga medyo natagalan na mag-imbestiga doon sa mga pahayag ng 18 Marines. Yeah, Pero Marines, dito Ryan. naman po sa pagpayag nila na makapagsalita yung ilang mga resource person at nagtangka yung ilan sa mga mambabatas na questionin yung kredibilidad, pina-strike out dahil hindi naman daw nila role daw yung ganon kasi sa Senado daw po yung pagko-question na dito sa mga nagiging witness or resource person po nila, attorney. Yan yung ginawa ni Kong Marcoleta, mga kababayan, no? Di ba? Question niya, di ba? Pero, Ani Luistro, mga kababayan, ay naku po, huwag muna. Di ba? Mamira. Pero pag kapwa nila na ayaw kay Sara, mga kababayan, ay naku po, pwede yan, kabayan. Di ba? Ang bira, lalong-lalo na nung si Adjong kabayan. Alam niyo po, natatawa na lamang ako minsan dito kay Chairman Luistro na sinasabi niyang hindi yan dapat dyan sa House Committee, dapat yan sa Senado. Ang timano po, Sir Admar, Sir Franco, ang timano hindi na dapat pinatestify si Madriaga dyan sa House Committee. Kasi po, katulad nga nung sinasabi nung iba, and I agree with that, kasama na po rito si dating Justice Ascuna. Yan pong hearing ay hindi trial. Para lamang yan preliminary investigation ng piskal. Preliminary investigation po ng piskal, di ba, magpa-file po kayo ng complaint affidavit. Tatanong lang, ikaw ba ito? Pirma mo ba to? Sinusumpaan mo ba to na ito ay katotohanan? And then tapos na. Then pasasagutin yung kabilang party. Kung merong counter affidavit, kung nag-reply yung complainant, may rejoinder. Doon lamang po ibabase. Kasi nga, sufficiency of ground lamang. Hindi po full-blown trial yan. Hearing lang po yan. Probable cause lang. Ang ginagawa po ni Luistro ginagawa niyang full-blown trial. Ngayon, kung gusto mong full-blown trial, kasama na yung pag-question ng kredibilidad. You cannot have your cake and eat it too. Ang nangyayari po kasi dito sa mga tumutuligsa kay Vice President Sara Duterte, mga ipokrito mga double standard, mga doble kara. Pagka-pabor sa kanila, yung pagbebenda law, sige sila. Pero when someone like Representative Marcoleta relies on their flawed procedure at sinasabi niyang, ginagawa mo ng trial, hindi na hearing. So, questioning ko na yung kredibilidad. Ayaw naman nila. Yan po kitang-kita na talagang ginagamit lamang itong hearings ng House Committee on Justice para gibain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kapag sila ang lumalabag, okay lang. Pero pag pinapatulan yung kanilang paglabag at nagre-rely po ang isang tao doon sa ginagawa nilang kapalpakan, pinapatulan, kumbaga nagra-ride on lang naman si Representative Marcoleta Tama. Ayaw naman nila. So, anong kaipokrituhan yan? Opo, attorney, ang sabi rin nila na dahil nabanggit sa desisyon, recent na desisyon ng Korte Suprema, may kaugnayan dito sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara na dapat mayroong due process. Mayroong due process pa ba yung ganon na hindi nga ma-question yung kredibilidad? Tapos meron pa silang gusto na mag-attend ang pangalawang Pangulo at ang kanyang legal team sa Committee on Justice hearing na yan. Pero, nung nagsalita si Marcoleta, si Nazal, si Congressman Suntay, para questioning nga, rejected lahat. So, anong i-expect natin pag nandoon yung pangalawang Pangulo na siyempre kukwestiyonin yung mga sinasabi ng mga aligasyon, hindi nila ma-question kasi sasabihin lang din naman na, ay, sa Senado po yan, attorney. Alam niyo nga po puro kaulaluan po yung ginagawa ni Chairman Luistro at ng majority dyan sa committee na yan. At po, sinasabi ng Korte Suprema na due process. Due process is the right to be heard.
Yan pong due process na yan ay ginagawa nila pang justify na sinasabi lang, sabi ng Korte Suprema, due process, kaya nagtatrial kami rito. Wala naman pong sinasabi ng Korte Suprema na due process is only satisfied if you have a full-blown trial. Ang sinasabi lamang po, the only requirement of due process is that the person being accused of wrongdoing or crime be given the right to be heard. Didinggin, ano po ba nangyari? Di po ba nag-file na ng answer si Vice President Sara Duterte? So satisfied na yung demands ng due process. Bibigyan mo ng opportunity to be heard. Kung ayaw sumipot, binigyan mo na ng oportunidad. Hindi kailangan sumipot para due process. At hindi kailangan ng full-blown trial para due process. Ang ginagawa nga po nitong kaipokrituhan nitong committee na to, unang-una, ginagamit nila yung due process na sinasabi para i-justify na meron silang full-blown trial na wala naman sa batas. Pero, ayaw naman nilang pakinggan yung mga kumukontra sa kanila. Yun pong sinasabi nila na dapat daw sumipot si Vice President at pagka hindi siya sumipot, it should be taken against him. Kaipokrituhan na naman yan. Bakit si Laila De Lima nung nag-hearing tungkol sa Bilibid drug trade ni Anino ni Laila De Lima, hindi siya sumipot? Napaka-importante nun para sa kanya. Di ba ang pinag-uusapan doon, marami yung Jonel, yung Saba, nagsusubukan ng Saba, bakit hindi siya sumagot? Hindi naman siya sinabihan na, bakit hindi ka sumagot? Hindi naman siya pinipilit na umapir doon sa hearing ng Bilibid drug trade. Si Luistro, di ba? Itinago niya yung asawa niya. Di ba? In-exercise niya yung option to remain silent. Ano nga yun obstruction of justice pa nga yung kung tutuusin yung itatago mo yung asawa mo. Di ba? Yan po ang sinatawag nating double standard at kitang-kita po yan sa majority, sa chairman ng House Committee on Justice at sa mga miyembro nito. Kaya akin pong ako pinananawagan sa ating mga kababayan, tingnan nyo po yung pagmumuka ng mga nandyan sa House Committee. Yan po ang mga tao, mga elitista, mga naghahari-harian na sinasabing sila daw ay kinatawan ng taong bayan, ngunit pinipigil po nila, sinisira nila ang gusto ng taong bayan na maging pangulo sa 2028. Kaya tandaan nyo po mga pagmumuka niyan. Lalo na si Terry Ridon, hindi naman mahirap tandaan yung mukha niya, napakalaki ng mukha. Pambihira talaga itong si Atty. Topacio, mga kababayan, no? Panigurado, mga kababayan, yung mukha ni Kong Ridon. Tatandaan natin yan, di ba? Lalong-lalo na itong si Kong Luistro, kabayan. Na panigurado, kulong to pag nakaupo na si Madam BP Sara, kabayan. Di ba? Ika nga ni Atty. Topacio. Pambihira talaga, no? Di ba? Gusto pa nilang palabasin, mga kababayan, na si BP Sara ay tila may kasalanan na. Di ba? Kita nyo yung mga mainstream media, mga kababayan? Di ba? Halos sabay-sabay silang naglalabas na si BP Inday raw ay hindi lang bilyonarya kundi bilyonaryo, mga kababayan. Pambihira. Iba talaga. Lahat gagawin, mga kababayan, no? Siyempre, mapatahimik itong si BP Sara. Di ba? Di na makatakbo sa pagkapangulo dahil alam nila na pag nanalo itong si BP Sara, mga kababayan, ngayong 2028 ay nako po, finish na talaga. Finish sila, mga kababayan. Di ba? At lalong-lalo na ngayon, mga kababayan, na itong si Romualdez at si Marcos ay naku po, tila ba'y nagkakagirian na? Ay naku po, wala na. Finish na talaga, mga kababayan. Again. Di po ba? Ikaw, kabayan, anong masasabi mo sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon? Lalong-lalo na itong ginawa nila kay BP Sara. I-komento nyo lang sa baba, kabayan. At syempre, pag-usapan natin yan.